Ha? Anong ibig mong sabihin? May kumatok sa pinto dahilan kaya sila napalingon dito. Bumukas ito at niluwa nito si Tristan na ang mga mata ay diretso agad sa pwesto ni Adam. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago mapatayo si Isabel sa kanyang kinauupuan. Tristan, kanina ka pa? Tanong ni Isabel, kabado na baka narinig ang pinag-uusapan nila ni Adam. Hindi, sagot nito bago inalis ang tingin kay Adam para naman ilipat kay Isabel. Kararating ko lang. Ganun ba? Tumingin si Isabel kay Adam saka muling ibinalik ang tingin kay Tristan. Hindi na niya alam ang sasabihin, lalo na't kagagaling lang niya sa kaba matapos ng sunod-sunod na tanong mula kay Adam. Gusto niyang basagin ng katahimikan, pero hindi niya alam kung paano. Mayroon pang 1 oras bago matapos ang session ngayong araw. 1 subject na lang ang kailangan niyang tapusin, okay na. Ani Adam, habang binubuklat ang dala niyang aklat na siyang huling pag-aaralan nila ngayon. That's good to hear. Casual nitong tugon, habang inililibot ang tingin sa ibabaw ng mesa. Inilagay ni Tristan ang magkabilang kamay sa bulsa ng pantalon niya. Anyway, sumilip lang ako dito para kamustahin kayo. At sa nakikita ko, mukha namang magandang resulta ng unang araw nyo. Bahagyang sumilay ang ngiti sa labi ni Isabel. Ang akala ko nga hindi ko masasagutan yung ibang bahagi ng test. Buti na lang, medyo tanda ko pa yung ibang inaral namin nung elementarya. Maraming salamat ulit sa pagpahayag dito, Tristan. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ani Tristan, dahil bilang asawa mo, dapat kitang suportahan sa pangarap mo. Nahinto si Adam sa ginagawa niya. Bahagyang inangat ang ulo upang makitang reaksyon ni Isabel na kagaya ng inaasahan. Mas lumiwanag ang ngiti sa labi nito na tila nasagot ng katanungan niya kanina. Inilipat niya ang tingin kay Tristan na sakto ring tumingin sa gawin niya. Hindi niya matukoy yung ekspresyon sa mukha nito, subalit kitang-kita sa mga matang isang emosyong mahirap kalaban. Mr. Rada, bago ka tuluyang umuwi mamaya, dumaan ka sa office room ko. May gusto lang akong tanungin sa'yo. Ani Tristan saka binalik ang tingin kay Isabel. Sige na, ituloy niyo ng pag-aaral. May ibibigay pala ako sa iyo mamaya pagkatapos nyo. Break a leg. Salubong ang kilay ni Isabel sa sinabi ni Tristan na umalis na rin ang silid at iniwan sila. Bibigyan niya ako ng break a leg? Tanong ni Isabel sa sarili. Pilit iniintindi ang ibig sabihin ng salitang iyon. Adam, anong break a leg? Ngumiti ito. Good luck ang ibig niyang sabihin. Yun palang ibig sabihin nun? Napakamot si Isabel sa kanyang ulo bago muling maupo. Ang pagkakaintindi ko, break a leg ang bibigay niya. Akala ko naman babalian ako ng binti. Natatawang umiling si Adam. Hayaan mo, ituturo ko din sa iyong paggamit ng idiomatic expressions. Dadaan tayo doon. Sunod-sunod na tumango si Isabel, sabik na matuto pa ng mga salitang tutulong sa kanya sa pakikisama at pakikipag-usap sa iba. 6:10 p.m. Yan ang eksaktong oras nang bumukas mula sa labas ang pinto ng opisina ni Tristan at iniluwa si Adam na kanina pa siyang hinihintay. Pasensya ka na kung late ako, hindi namin namalayan ang oras. Casual na sabi ni Adam nang makapasok sa loob. Hindi naman nakangiti, pero makikita mo ang aliwala sa mukha ni Adam na kabaliktaran sa ekspresyon ni Tristan. Walang problema, maupo ka muna. Turo ni Tristan, sa silyang nasa harapan ng kanyang mesa, subalit tinanggihan ito ni Adam. Ilang oras na akong nakaupo, okay na ako sa posisyon ko. Ani Adam. So, tungkol saan palang pag-uusapan natin? Hindi agad tumugon si Tristan. Nanatiling diretsyo ang mga tingin nito sa lalaking nasa kanyang harapan na tila ba wala talaga tong idea kung bakit ito nasa opisina niya. Mr. Vasquez? Nagtatakang tawag ni Adam.
Mayroon bang problema? Ibabalik ko sa iyong tanong, Mr. Rada. Umalis si Tristan mula sa pagkakaupo upang mapantayan ang tingin nito. Mayroon bang problema? Bakas ang kalituhan sa mukha ni Adam na ilang segundo lang ay sumilay ang tipid ng ngiti sa kanyang labi. Kung ganon, tungkol to sa sinabi ko sa iyo nung huli tayong nag-usap. Bakit? Ano bang gusto mo pang pag-usapan natin doon? Kagaya ni Isabel kanina, hindi rin muna sumagot agad si Tristan dahil marahil hinuhuli lamang sila nito para malaman ang totoo. Maaaring alam nga ni Adam ang tungkol sa kontrata. Pero dapat munang malaman ni Tristan kung paano at saan ito nalaman ang tungkol doon. Alam ko ang tungkol sa 2 years contract niyo ni Isabel. Hindi inaasahan ni Tristan na agad ito magsasalita. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang sunod na lumabas sa bibig nito. Sa'yo ko nalaman ang tungkol doon. Natigilan si Tristan. Anong sinasabi mo? Hindi mo alam? Dahil hindi mo rin naman sinasadya yun. Ani Adam, saka binuksan ang briefcase bag na dala niya. Kinuha ang isang folder para iabot kay Tristan. May nakaipit ni isang hindi pamilyar na kontrata kasama ng tutoring contract na pina-fill upan mo sa akin noong pinabalik mo ako dito para ma-interview sa pag-tutor kay Isabel. Mabilis na binuklat ni Tristan ang folder na inabot sa kanya at doon niya nakita ang isang kopya ng kontrata nila ni Isabel. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik sa'yo, lalo na't confidential yan sa pagitan yung dalawa. Huli na kasi noong mapagtanto kong isa pala dapat tong sekreto. Pasensya na kung binasa ko. Hindi makapagsalita si Tristan. Nanatiling tikom ang kanyang bibig habang pinapasok niya pa sa isip niya ang lahat ng narinig niya. Pakiramdam niya ay may sumuntok sa kanya at sinisi niya sa iba. Pero sa huli, sarili niya palang kamao ang gumawa nito. Sinara ni Tristan ang folder at inilapag sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Adam na naghihintay pa rin kung may sasabihin pa siya. Kung ano man yung nakita at nabasa mo, panatilihin mong sekreto. Kalmadong wika ni Tristan at wala sa sariling kinapa ang singsing sa daliri niya. Dahil alam kong yun din ang papakausap sa iyo ni Isabel, hindi rin niya gustong malaman to ng iba. Muling umiral ang kuryosidad kay Adam pero hindi na siya nagtanong pa sapagkat batidiyang wala rin naman siya makukuhang sagot. Naiintindihan ko pero gusto ko lang din ipaalam na wala akong balak bawiin ang sinabi ko sa iyo noon. Paalala ni Adam. Sa katunayan, pwede yun mangyari nang maaga kung hindi mo siya pinapahalagahan. Kaya kong bawiin ang dapat na sa akin. Don't expect too much, Mr. Rada. Wala kang hihintayin. Nakangiting wika ni Tristan. Ngiting sigurado at malaki ang kumpiyansa sa sarili na malabong mangyaring sinabi ng kausap mo. Abot langit ang ngiti ni Isabel habang pinagmamasdan ang mga papel na nasa harap niya. Iniwanan siya ng 2 takdang aralin ni Adam na ginawa rin niya agad. Gusto na niyang malaman kung alin ang mga tama at mali sa sinagutan niya, ngunit kailangan niya pang maghintay bukas ng hapon bago malaman ng mga yon. Nasa sala si Isabel dahil mas komportable siyang maupo sa lapag habang gamit ang lamisitan na nasa gitna ng mga sopa. May sopa naman, bakit dyan ka nakaupo? Napaangat ng tingin ni Isabel nang marinig ang boses ni Tristan. Wala lang. Komportableng gumawa ng assignment kapag nakaupo ka sa sahig. Ani Isabel, saka sinimulang ligpitin ang gamit niya sa mesa. Sandali lang Gagamitin mo na ba yung mesa? Sorry kung makalat. No, it's okay. Hindi ko gagamitin ng mesa. Naupo si Tristan sa sopa kaharap si Isabel. Saka ipinatong ang paper bag na dala niya. Okay na yung cellphone mo. Walang nabura na kahit ano. Hala, salamat. Binitawan ni Isabel ang mga papel upang kuhain ang paper bag na nasa ibabaw ng mesa. Agad niyang kinuha yung cellphone pero laking pagtataka niya
na mag-ibang hitsura nito. Teka, bago ba to? Ibang hitsura kumpara sa una. Hindi. Pinalagyan ko lang ng phone case kaya bahagyang kumapal. Mayroon din siyang wrist strap sa ibabaw. Hilahin mo na lang kung gagamitin mo. Paliwanag ni Tristan na agad namang ginawa ni Isabel. Hinila niya sa ibaba sa gilid ng phone case na tila isang palawit hanggang sa bahagyang humabat na isuot sa kanyang galang-galangan. Ang ganda! Hindi ko na to siguro mabibitawan agad, no? Baka sa kagalakan sa mukha ni Isabel na hindi maiwasang titigan si Tristan. Biglang bumalik sa isip niya yung napag-usapan nila ni Adam. Pinapasok niya sa isip niya na hindi naman niya kailangan mabahala. Gayong ang relasyon nila ni Isabel bilang mag-asawa ay hindi pang matagalan. 2 taon lamang ang itatagal nila bilang mag-asawa at pagkatapos noon, maghihiwalay na sila kagaya ng nais niya. Ngunit simula noong marinig niya kay Adam na maghihintay ito ng 2 taon para mabawi si Isabel, mayroon kung anong sa kanya ang gustong punitin ng kontrata. Pero pumasok rin sa isip niya na para saan? Bakit niya yung gagawin? Anong dahilan? Smile! Huli na noong mapagtanto ni Tristan na kinuhanan siya ng litrato ni Isabel. Bumungis-ngis ito nang makita ang resulta. Kahit sa picture ang seryoso mo pa rin, madalang ka lang talagang ngumiti, no? Depende kung meron akong makitang dahilan para ngumiti ako. Ano bang nagpapangiti sa'yo? Inosenteng tanong ni Isabel, ngunit walang maisagot sa kanya si Tristan. Hindi mo alam? Nagkibit balikat si Tristan. Ikaw ba? Maraming dahilan para ngumiti sa araw-araw. Ani Isabel, saka hinanda ang kamay upang bilangin ang mga rason na nasa kanyang isip. Katulad na lang ng masasarap na pagkain, magandang panahon, panibagong araw, panibagong oportunidad, mga kasama mo sa bahay, tsaka marami pa. Maraming dahilan para ngumiti at sumaya ka. Hindi mo lang siguro masyadong napapansin yung mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo dahil tutok ka masyado sa trabaho. Hindi kumibo si Tristan. Nanatili ang kanyang mga mata sa babaeng nasa harap niya na abala pa rin sa pag-iisip ng mga rason kung paano sumaya ang isang tao. Pero sigurado naman ako na mayroon din sa trabaho niyo na pwedeng dahilan para ngumiti ka. Lalo na kung gusto mo talagang ginagawa mo. Kumbaga yung pinapangarap mo lang noon, natupad na ngayon. Sa narinig ni Tristan, doon siya tuluyang hindi nakapagsalita. Kung pag-uusapan lang din ang pangarap, parang lalo siyang nahirapan maghanap ng dahilan para ngumiti. Natupad nga ang pangarap niya, pero hindi naman niya magawang sumaya. Ikaw na nga hawak sa kumpanya simula ngayon. May tiwala ako sa iyo, Tristan. Alam kong kaya mo to. Yun ang mga katagang nagpamulat kay Tristan bago niya narating ang posisyon niya sa kumpanya. Hindi niya akalaing magiging mabilis at maagang pagtatalaga sa kanya sa isa sa mga pinakamataas, ngunit mabigat na pwesto. Pero buong puso niya tong tinanggap dahil simulat sa Paul, alam na ng lahat na siya magmamana at magdadala ng pangalan ng kanilang pamilya. Iniidolo ni Tristan ng ama simula noong bata pa siya at pinangarap na maging katulad nito na magaling, matalino at talentado. Pinangako niya sa sarili niya na balang araw, maipagmamalaki siya ng ama dahil sa mga mararating niya. Ngunit nagdahil sa isang trahedya, nagbago ang lahat at doon nagsimulang bumaliktad ang mundo niya. Naging CEO nga siya ng kanilang kumpanya, pero nawala naman yung mga taong dahilan kung bakit niya to ginagawa. Tristan, ayos ka lang ba? May problema ba? Nabalik si Tristan sa realidad nang marinig ang boses ni Isabel sa gilid niya. Bahagyang lumabo ang kanyang mga mata, kaya pinili niyang hindi lumingon dito saka tumayo. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. May kailangan pala akong gawin sa taas. Paalam ni Tristan bago umalis sa sopat, dire-diretsyong naglakad patungong hagdan para pumanhik sa itaas.
Naiwan si Isabel sa sala sa nagtataka at hindi maiwasang mag-alala. Binalikan kung may mga nasabi ba siyang hindi maganda, pero tungkol lang naman sa dahilan ng pagngiti na kanilang pinag-uusapan. Binaba ni Isabel ang tingin sa cellphone niya kung saan naroroon ang litrato na kinunan niya kay Tristan. Tila may kung anong umilaw na bumbilya sa ibabaw ng ulo niya at ito'y isang idea para magkaroon ng dahilang ngumiti si Tristan. Hindi pa man tumutunog ang alarm clock, dilat na ang mga mata ni Tristan. Tumingin siya sa relo, alas 5 pa lang ng umaga pero alas 8 pang pasok niya. Isang oras siya kung gumayak at kung minsan ay may 30 minutos ang nilalaan niya sa hapagkainan bago tuluyang umalis papasok sa trabaho. Bumangon si Tristan sa kama at kinuha ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kanyang kama. Unang kumuha ng atensyon niya ay ang isang mensahe mula sa numero ni Isabel. Nagtataka niya itong binuksan at lalong nagsalubong ang kanyang kilay nang mabasang nilalaman ito. From Isabel. Sa pagmulat ng iyong mga mata, panibagong umaga ang iyong makikita. Simulang lumikha ng mga bagong memorya, sapagkat ang kahapon ay nakalipas na. Makailang ulit tong binasa ni Tristan at tiningnan kung kay Isabel ba talaga nanggaling ang mensahe. Napuno ng katanungan ng kanyang isipan. Nagtataka kung bakit at para saan ang tila isang tulang nagtanggap ngayong umaga. Hanggang sa pagligo at paggayak ay hindi nawala sa isip ni Tristan ang tulang hindi niya alam kung para saan. Kaya naman nung siya'y lumabas ng kwarto, si Isabel agad ang hinanap ng mata niya. Manang Rosa? Si Isabel? Tanong ni Tristan nang siya'y makarating sa sala at sa halip na makakuha siya ng sagot, ngumuso ito sa kanyang likuran. Magandang umaga! Boses pa lang ay nakilala na ito ni Tristan at nang pinihit niya ang katawan patalikod, sinalubong siya ng nakakasilaw ng ngiti ni Isabel. Hinahanap mo ko? Segundo ang lumipas bago ito mabati pabalik ni Tristan at kinuha niya agad ang pagkakataong ito para itanong ang tungkol sa pinadala sa kanya. Yun kasi ang nasa isip kong paraan para magkaroon ka ng dahilang ngumiti. Paliwanag ni Isabel. Hindi ko kasi sigurado kung ano nagpapasaya sa'yo at nahihirapan akong hanapin ang kiliti mo, kaya ito na lang ginawa ko. May saya sa puso ni Isabel subalit tila nangibabaw ang kaba dahil baka hindi nagustuhan ni Tristan ang ginawa niya. Kagabi pa niya ito sinulat at ang tanging gabay niya lang ay ang aklat na kung saan may mga nakapaloob na tula. Isa ito sa mga itinuturo sa kanya ni Adam, kaya hindi siya ganun kasigurado kung tama bang pagkakabuo niya sa mga salitang ginamit niya sa isang sakno. Hindi mo naman kailangang gawin to. Bumagsak ang balikat ni Isabel sa narinig kay Tristan. Pero magandang pagkakagawa mo. Salamat. Muling lumiwanag ang mukha ni Isabel. Hayaan mo. Sa susunod, mas maganda ng tulang ipapabasa ko sa'yo. Kumpleto niya tsaka mas makabuluhan. Bakit? Wala bang kabuluhan ang pinadala mo sa akin? Ha? Siyempre meron. Itinuro ni Isabel ang labi na abot langit ang ngiti gamit ang dalawang daliri. Salubungin mo ng may ngiti ang umaga mo para lumapit ang mga positibong bagay sa'yo. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Tristan, ngunit agad din tong nawala nang makarinig sila ng tulog ng flash ng kamera na nanggaling kay Javier na mukhang kakauwi lang ngayon galing lang kung saan. Good morning! Bati ni Javier. Saka humikabat itinuro ang itaas. Tulog muna ako. Ipakita ko na lang to sa inyo mamaya. At tuluyan na sila nitong nilagpasan para pumanhik sa taas at bawiin ang tulog niya. Halos mapudpud na ang kuko sa hinalaki ni Azami dahil sa kakaisip sa isang bagay na hanggang ngayon ay hirap niyang paniwalaan. Hindi ko kailangan ng mga yan. Dahil wala akong girlfriend. Mali ang iniisip mo at huwag mong bigyan ng mali siyang nakita mo kanina. Hindi ko siya girlfriend, Isabel.
Ha? Pero ang sabi mo kasi, sino bang mas paniniwalaan mo? Ibang tao ang asawa mo. Pasensya na. Ang akala ko kasi meron kang girlfriend, kaya ganun na lang pagtakas na ginawa ko kanina para hindi magkaroon ng problema kung sakali man. Sorry ulit. Humugot na malalim na buntong hininga si Azami at hinampas ang kamay sa mesang nasa harap niya. Matapos muling alalahanin ang narinig niyang pag-uusap ni Isabel at Tristan noong nakaraang linggo. Komplikado at nahihirapan siyang bumuo ng tsorya sapagkat kulang ang mga narinig niya. Tanong sa sarili. Ang reaksyon na kanyang nakita mula kay Isabel ay malayo sa natural na reaksyon ng isang asawa. Bakit ito tumakbo? Bakit tila natakot to na magkatinginan sila noong mga sandaling pumasok ito sa opisina ni Sebastian? Marami siyang katanungan at namomroblema pa siya dahil naalala niya mukha ng babaeng tumulong sa kanya para mantsahan ang damit na suot niya, si Isabel. Hey, what's the matter? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Masakit ba yung tiyan mo? Tila nag-aalalang tanong sa kanya ng manager nang pumasok ito sa dressing room. 5 minutes na lang magsisimula ng photoshoot mo. Magbanyo ka na hanggat maaga. No, I'm good. Mayroon lang po akong iniisip. Ani Azami, saka inangat ang tingin sa harap ng salamin. Nakaayos na siya, pero magulo pa rin ang isip niya. Manager, may itatanong ako sa iyo tungkol kay Tristan. I mean, kay Mr. Vasquez. Naupo ito sa sopa. Bakit? Ano ba yon? Nilingon ito ni Azami. Alam niyo po bang may asawa na siya? Ngayon lang dahil sinabi mo. Casual nitong sagot. Bakit mo na itanong? May bala ka bang mag-apply bilang mistress niya? Nanlaki ang mga mata ni Azami. Nagtatanong lang naman po ako. Wala naman akong ibang intention kay Mr. Vasquez. Siguraduhin mo, dahil tandaan mo, nagsisimula ka palang sumikat sa showbiz industry. Maraming kamera sa paligid, Azami. Huwag kang gagawa ng ikababagsak mo. Paalala nito saka tumingin sa suot na relo. Halika na sa labas. Iwanan mo muna dito sa kwartong to yung iniisip mo. Huwag mo siyang dalhin sa trabaho. Naunang lumabas ang manager ni Azami habang siya ay naiwang lukot ang mukha dahil sa mga narinig niya. Alam ko naman ang ginagawa ko. Bulong sa sarili at padabog na tumayo bago sumunod palabas ng kwarto. Ngayong araw nagaganapin ang photoshoot ni Azami para sa pag-i-endorse niya sa isa sa makilalang social media app. Sobrang nga niyang saya noong malamang siya ang napiling maging modelo ng app na kung saan Vasquez ang mamamahala. Pakiramdam niya ay tadhana ang gumawa upang muli sila magkita ng taong matagal niyang hinangaan ng sobra. Yun nga lang, ay may problema pa pala siyang kailangang harapin. Itagilid mo pa ng bahagyang ulo mo at saka mo tingnan ang cellphone na hawak mo. Yes, that's right. Perfect! Halos 1 oras din mahigit ang itinagal ni Azami sa harap ng kamera para ngumiti, magpaganda, at i-endorso ang People's App. Nakakangawit sa pisngi ang pagngiti pero masaya naman siya sa ginagawa niya. Azami, bago ka magpalit, magpicture ka muna sa cellphone para may upload ako sa social media account mo. Utos ng manager kay Azami. Sige po, hahanap lang ako ng magandang background. Ani Azami, saka lumabas ang studio dahil hindi niya pa maaaring ipakita sa mga followers niya ang tungkol dito. Hello po Miss Azami. Bati ng ilan sa mga empleyado na nasa lubong ni Azami sa pasilyo. Ngumiti siya sa mga ito bago niya batiin pabalik. Halos lahat na yata ng empleyado sa gusaling ito ay nakita na niya. Maliban kay Tristan na nasa kalagitnaan ng meeting noong dumating sila. Gayunpaman, sinalubong naman sila ng mga empleyadong nakatalaga para asikasuhin sila at ibigay ang mga kailangan nila. Sabi sa'yo mabait siya mukha lang talagang mataray. Rinig na komento ni Azami mula sa isang empleyado
na makalagpas na ito sa kanya. Hindi niya alam kung sinadya ba itong iparinig sa kanya, pero naging rason ito para sumilay ang ngiti sa labi niya. Maraming pinagdaanan si Azami bago sumikat sa mundo ng showbiz. Natuto siya makisama at makipagplastika na rin sa iba. Magulo ang buhay kapag isa kang sumikat dahil bawat galaw mo may mga matang nagmamatsyag sa'yo at posible rin na may kamera na nakatapat sa'yo. Minsan, mawawalan ka na ng pribadong buhay dahil sa mga tagahanga at sa mga taong humihila sa'yo pababa. Subalit kailangang nakangiti ka pa rin kung gusto mong tumagal sa industriyang ito. Tumigil si Asami sa paglalakad na makarating sa courtyard. Naghanap siya ng magandang anggulo kung saan niya pwedeng kuhanan ng litrato ang sarili niya. Grabe, hindi ka pa rin makamove on sa bagay na yon? Ang tagal na kaya nung nangyari yon? Napatawad ka na ni Sir, ano ba? Napalingon si Asami sa isang bench kung saan may dalawang babae na nagkukwentuhan habang may mga pagkain sa gilid niya. Girl, babaunin ko yun hanggang hukay, no? Sobrang nakakahiya talaga. Promise. I mean, hindi ko naman talaga intensyon na laitin yung asawa ni Sir Tristan. Pero kasi ang labo eh. Out of league. Anito, dahilan para makuha ang atensyon ni Azami. Pasimple siyang lumapit sa kanila upang pakinggan ang mga pinag-uusapan nila. Well, gets ko naman ang point mo. Pero baka ganun lang talaga manamit ang asawa niya. Simple lang pero bawing-bawi sa mukha. Maganda naman si Miss Isabel, aminin mo. Konting make-up at ayos lang kabagang lahat. Oo, sabihin na natin ganun. Pero ito, hindi ka ba nagtataka nung bigla na lang sila mag-announce na ikakasal na si Sir Tristan? Hindi ba't wala naman siyang girlfriend noon? Tapos magugulat na lang tayo na ikakasal na pala siya? Baka tago ang relasyon nila. Alam mo naman, masyadong private person si Sir. Sabagay, pero paano kaya kung ginayuma lang si Sir ano? Hay nako, no comment. Ayoko na magsimula ng bagong pagchichismisan. Mahal ko ang trabaho ko, girl. Mabilis na umatras si Azami at nagtago sa isang puno habang unti-unti nagpoproseso sa isip niya ang mga narinig niya. Sa mga sandaling ito, tila ba may nabuo siyang ideya patungkol kay Tristan at Isabel.